kaigsunan. Welcome once again to our series entitled Lockdown. Ako mong ginapasalamatan sa inyong pagpadayon sa pagtanaw sa atong series. And naghisgot na ta og mga duha ka topiko, mga higala. And we are on the third topic now. Og kung ginapasalamatan ng atanan natong mga viewers sa atong Facebook Live. Now we have the Hope Channel, Central Philippines, o Central Philippine Union Conference nga Facebook account nga naga-live streaming karon nga inyo ginatan-aw o ang ato karon nga program is also live sa ato nga National Hope Channel GSAT Channel 37 no sa ato nga mga TV, mga higala, makigsunan o kini ang ato nga program is being replayed no sa GSAT alas 11 sa gabi o paingon sa alas 12 sa gabi kung ganahan mo nga magtan-aw og balik katong mga na-miss ninyo nga program, gina-replay ang ato nga program sa GSAT Channel 37. Ako mong ginapasalamatan sa inyo nga pagpasunod sa ato nga program. Nga kini siya nga series, nga kini siyang klase nga pagtuon, talagsaon kayo mahitabo mga kaigsunan. And we have very interesting topics nga atong pagkatun-an nga gihatag sa Ginoo kanato aron nga kita motubo labi na ni ining panahon nato nga we are facing this pandemic, this health crisis. So kini nga mga mensahe atong kining gidedicate sa atong mga kigalaan, mga kaigsunan sa tanang mga nagatan-aw makapaminaw sa atong nga mensahe and especially sa atong mga care groups, sa atong mga care groups. I would like to bring greetings to all our care groups who are watching us now. Akong pagasugdan sa Romblon Adventist Mission no, sa territory sa CPUC and of course ato mga care groups nga nagatan-aw gikan usab sa nagkalain-lain nga mga dapit and even from other countries who are watching us live sa ato nga program. Ang sa Romblon Adventist Mission sa ating mga kapatid diyan na ang ating leader o ang in charge natin sa ating care group ministry is no other than our very own President si Pastor Orly Failan, ang ating in charge sa IEL and DR at ang kanyang asawa si Ma'am Love. Magandang gabi sa inyong lahat at sa lahat ng mga care groups natin sa Romblon Adventist Mission at especially sa care group na The Ambassadors na sumasabay na talagang nanonood sa ating mga program. And of course sa West Visayan Conference si Pastor Ephraim Reyno, siya yung ating in charge sa ating IEL. Mayong gabi dira sa inyo mga kauturan, mayong gabi dira sa imo pastor, kag labi na sa atong mga care groups, kag sa Chosen Hadassah care group nga ara sa Northern Iloilo. So gusto nako ipaabot ang pagpanamyaw kag pasalamat sa inyo nga pagpasunod sa pagtan-aw sa atong nga program. Kag sa Negros Occidental Conference man, gusto na akong kamustahon dira si Pastor Johnny Samiliano kag ang iya nga panimalay nga nagatan-aw gid sa aton nga program sa taga-gabi. No, ang aton nga mga care groups sa bilog nga Negros Occidental Conference, labi na gusto na akong i-mention ang Lubi Care Group Tabugon, no, Lubi Care Group Tabugon nga nagapasunod, nagatan-aw gid sang aton nga program mayong gabi sa inyo tanan mga kauturan dira sa Negros Occidental Conference. Kag sa Negros Oriental Secure Mission, ang atong in charge sa IEL and DR amo si Pastor Ritiboy Clavite, kag ang atong mga care groups dira kag ang Adventist Cares nga care group sa Tubtubon, Sibulan o sa Siquijor Island ang atong mga kaigsuunan, ang atong mga care groups diha mayong gabi kaninyo tanan ang Old and New Testament care groups. I-mention na rin ako ang Amethyst, ang Rose of Sharon care group nga nagatan-aw karon mayong gabi kaninyo. And of course, gusto nako usab i-greet ang Central Visayan Conference nga gidumalahan ang atong mga care group ni Pastor Charles Nogra, ang ato nga Executive Secretary sa conference. Mayong gabi Pastor, and to your family o sa imo nga mga care group dinha, mga kauban sa isla sa Cebu, no? Sa Cebu Province, Bohol Province, Masbate Province o sa tanang mga care group gusto na ko i-mention. Ang Kanduman Care Group, very active sila sa ilang mga worship, sa ilang mga young people o sa ilang mga kaigsunan, mga membro sa iglesia. Mayong gabi kaninyo tanan. Thank you sa pagpadayon sa pagtan-aw sa atong program. Ang East Visayan Conference. Sa East Visayan Conference ang atong mga active nga mga care group o nya gidumalahan kini
ni Pastor Amrafel Magpusaw. Mayong gabi, Pastor, together with your family, and to all our pastors, district pastors, ang atong mga care groups nga nagatanaw karon mayong gabi diya sa East Visayan Conference. And of course, sa atong Summer Adventist Mission, sa Summer Adventist Mission ang atong nagadumala sa atong mga care group ministry, mao si Pastor Jonathan Intanto. Mayong gabi, Pastor, og sa imong nga panimalay. And I would like also to greet the Baulong Care Group nga nagapadayon sa paghimo sa ilang regular worship og nagatanaw sa atong program every 6 p.m. to 7 p.m. matag gabi. Mayong gabi kaninyong tanan. And gusto na ko also i-mention ang Adventist Academy of Cebu International Church nga doon na sila yung mga care groups nga nagapadayon sa pagtanaw kanato ang Eden, Hebron, Zion, Bethany, New Jerusalem, Nazareth, Ephesus, Galilee, og ang atong mga uban pang mga care groups, ang Central Philippine Union Conference care groups nga gidumalahan sa atong administrators, si Pastor Agapito Catani atong president, si Pastor Joel Barliso ang atong executive secretary, og si Sir Geneto Suniega ang atong treasurer, ang atong tulo ka care groups dinhi sa opisina nga ginahinganlan og Help, Acts, and Grow. And of course, ang atong mga care groups nga nagatanaw sa tibuok Pilipinas o sa tibuok kalibutan nga nagatanaw karon sa atong program, mayong gabi kaninyong tanan. Ang Oxford Care Group, ang Chosen Vessel Group, ang SDA Online Worship Group, ang Adventist Young Missionaries Group. So mayong gabi sa inyong mga panimalay, mga kaigsunan, sa inyong pagtanaw karon. And I hope nga nagatuon ta. No? We are learning and we are improving our relationship to the Lord as we continue this series. Ako mo hangyoon atong iduko atong mga ulo sa atong pagsugod sa pagtuon sa pulong sa Dios sa topiko nga atong pagatun-an karon. Mag-aampo ta. Gamanan nga Dios niini nga kagabihon. Nagapasalamat kami, nagadangop kami kanimo. Nagadala kami sa paghimaya sa imong ngalan. Tungod sa mga panalangin nga among nadawat sa among kinabuhi. Salamat Ginoo sa protection. Salamat Ginoo sa imong paggiya, og salamat sa makigsunan nga nagatanaw karon. Hinaot kini mahimong panalangin kini nga programa makapadasig sa matag usa kanamo samtang kami gatubang ni ining crisis sa tibuok kalibutan. Ihatag kanamong kaalam samtang kami magasugod sa pagtuon sa imong pulong sa ngalan ni Hesus nga among luwas. Amen. Makigsunan, ang atong topiko karong gabi, excited ko sa pag-share sa inyo. This is very interesting. Ang topiko nato nga paghisgutan mao kini gitawag nga lockdown LDR. Lockdown LDR. Atong unang gabi atong gisgutan ang lockdown lockup. Unya kagahapon or kagabi last night gihisgutan nato ang lockdown kneel down. Unya karong gabi ang atong paghisgutan lockdown LDR. Lockdown LDR. Unsa kini makigsunan ang gitawag LDR? What is LDR? Unsa dayon ang mag-abot sa imong hunahuna kung imo madunggan ang LDR? Sa atong mga nakahibalo, sa atong mga naay mga relasyon diha, moabot dayon sa inyong pangunahuna ang LDR. Unsang LDR? Long distance relationship. Long distance relationship. So kanang long distance relationship kana bang wala mo nagakuyog, wala mo nag-uban, ang usa ang imong gihigugma, ang imong karelasyon tuwa sa layo nga dapit, tuwa sa laing lugar. That is what we call long distance relationship. Ato kanang nasabtan makigsunan. Samtang ko naghimog lecture unya nangutana kog unsay LDR. Ang usa ka batan-on makigsunan ingon siya. Kanang LDR kanang long distance relationship, pastor ingon siya. Kana bang kanang bitawng putot ka unya taas siya. Mao na iyang gisulti ingon niya, kanang putot ka unya taas siya, mao na ang long distance relationship. So si aw puto nga batan-on sa iyang kahulugan sa long distance relationship. Dunay nagkalain-lain ta mga kigsunan nga panlantaw sa gitawag nato nga long distance relationship. Ingon dinhi sa usa ka batan-on, dili man tika pirmi makita, pero remember always tika gihuna-huna. So dili makita, wala nagkitanay, wala nagkuyugay, apan kanunay nga naa sa panghuna-huna. Kinsa man sa inyo daw dinhi ang naay LDR, naay long distance relationship. Is ang kamot ang naay long distance relationship. Tingali, daghan ka nato ang naay long distance relationship. Ha?
or kinsa man kanato dinhi ang in a relationship. In a relationship. So, sa atong mga nagatan-aw siguro, we are in different relationship. Pero gusto na ko mo pangutan on what is your relationship status? Na ako'y mga options dinhi no inyong makita. What is your relationship status? Tingali, ang mga choices dinhi, single, in a relationship, engaged, married, divorced, or waiting for a miracle. No? So, usa tingali ni ana diha sa mga choices, mao ang imong relationship status. So, what is your relationship status? Another one, ang mga option dinhi, single, taken, or depends on who's asking. Nagdepende kung kinsa ga pangutana. So, ingana ba ang atong status? Or, what is your relationship status? Tingali niini nga mga option. Single, married, it's complicated, in a relationship, or hungry. No? So, asa man ang option, ana? Tingali basing daghan ang mutubag ani dinhi nga hungry kay gipanggutom na kay wala pa nakapanyapon. Okay, wala pa nakapanyapon. Anyway, ang atong program dili ni siya taas. No? During sa atong worship time, pwede nato idungan dinhi sa atong program. What is your relationship status? Long distance relationship tingali. O gusto nako mo tambagan. Siguraduha ngang imong ka-LDR walay laing ka-char-char. No? Siguraduha na maigsoon. Or else, magka-problema ka sa imong relationship. Siguraduha nga ang imong ka-LDR walay laing ka-char-char. Walay lain dito. Kaya sahay, because of the distance, dili na ma-maintain ang maayong relasyon. Because of the distance, wala na'y communication. Because of the distance, dili ka maka-explain sa panahon nga dunay mga pag-away, dunay dili pagsinabdanay. Because of the distance, apan ingon dinhi makaigsunan, hindi naman talaga distansya ang nakakasira sa long distance relationship, kundi ang kawalan ng tiwala at mga maling hinala. So, dili daw distansya ang hinungdan sa mga maguba nga mga relasyon, kundi kanang kawalan ng tiwala at maling hinala. Kanang sige kag duda sa imong karelasyon, sige kag duda sa imong hinigugma, sige kag duda daghan ka kayo mga gaabot sa imong nahuna nga mga negatibo hangtod mag-away na lang kamo. So mao ka na nagkahitabo. Now, my dear brothers and sisters in Christ, nganong gidala nako ni karon nga topiko. In time of social distancing, we are forced to have this LDR. Sa atong panahon karon, sa atong pagka-lockdown, sa atong pagka-quarantine, we are forced to have a long-distance relationship. We are forced to have this LDR. LDR maybe with our loved ones, LDR with our family members, LDR with the church members, LDR with fellow workers. Naglayo ta kanila o niyang atong relasyon, layo sad sa ilaha makigsunan, long-distance relationship ang atong tawag. Unsa man ang atong relasyon, LDR in time of social distancing. Ang atong relasyon, we are forced to have this long-distance relationship. There are hundreds, if not thousands, of people across the country who have suddenly been forced into long-distance relationships and are finding the prospect of not being able to see their partner and the uncertainty of when they might see them again. So, we are uncertain. Kung kanus-an na po nato, makita kining atong mga hinigugma sa kinabuhi nga tuwa sa layo nga dapit. Now, bisan unsa nga relasyon makigsunan. Ining atong pagtuon karon, we'll be talking about different relationship. Not only the husband-wife relationship, not only the sweetheart relationship, but it might be with the family relationship, it might be with your fellow workers relationship, o friends relationship, ng mga nakalain-laing relasyon. We'll be talking about relationship. And I would like to tell you that there is another meaning for this LDR. Not only long-distance relationship, apan unsa may laing kahulugan ni ining LDR. It is lockdown relationship. Lockdown relationship. Kining atong mga nanguba nga relasyon, those are lockdown relationship. Mga relasyon nga wala na nagpadayon, those are lockdown relationship.
mga relasyon sa magtiayon nga wala nagpadayon, those are lockdown relationship. Mga naggubot nga panimalay, those are lockdown relationship. Katnang karong wala mang nagtagdanay, those are lockdown relationship. Kana karon nagsigig away, those are lockdown relationship. LDR. Apan mga higala, unsa joy kahulugan ni ining gitawag nato nga relationship. Gusto ko nga ato kining hunahunaon pag-ayo. Kay dunay maayo og dako nga kahulugan ang gitawag nato nga relationship. Ingon dinhi, what is a relationship? It is the way which two or more concepts, objects, or people are connected, or the state of being connected. So gusto nako mga kusunan nga i-highlight sa inyo kining pulo nga connected. In other words, without connection, there is no relationship. Kung wala kay connection sa usa ka tawo o sa mga tao sa imong palibot, there is no relationship. So connection is very important. We need to be connected. In order to maintain good relationship, we need to be connected with each other. Ang dako nga pangutana nga atong pamalandungan ining karong gabi. Kamo nga nagatan-aw karon mga membro sa panimalay, atong mga care groups, o kung ikaw man nag-inusara diha karon sa imong kwarto o sa imong balay, kung sa imong kauban diha, pamalandungan nato ni nga pangutana. Are we connected to our loved ones this time of pandemic? Do we have a connection to them? Kining ato karon nga henerasyon, mga higala makigsunan. We are the most connected civilization the world has ever seen. The most connected civilization. Can you imagine? Ni arata dinhi apan ang ato karon nga broadcast or ang ato karon live streaming nakaabot sa naglaing lugar. Na ako karon sa Cebu makigsunan, unya kamo na sa inyong mga puloy-anan, but I was able to connect to you. I was able to share to you this message. Ikaw tingali na sa imong balay, apan just a matter of several seconds lang, nakapadala ka og mensahe, nakapadala ka og message sa mga tao sa imong hinigugma sa kinabuhi, sa nagkalain mga dapit even in other parts of the world, sa gawas sa kalibutan, sa Pilipinas, no, sa gawas sa imong lugar. Makigsunan, we are the most connected civilization. Apan ang makasusubo nga butang. We are connected, but alone. We are connected, but alone. Unsa may buot pasabot niini makigsunan? Yes, we connect to people in other places, but we are alone in our place. Nag-inusara ta. Yes, kauban nato tingali ang atong panimalay, apan pag-abot dito sa balay, ang usa tuwa sa pikas dito nga corner sa balay, ang usa tuwa sa pikas sa corner, ang usa tuwa sa kwarto, ang usa tuwa sa sala, unya nagtagsa-tagsa gunit sa ilang mga gadget in that small little thing in our hands. Unya nag-text, nag-communicate, we are connected, but what? But alone. Mao kini atong sitwasyon karon. Wala ko na ingon nga kini atong mga gadget, this internet, dautan kini. Amo nagamit nato tanaw atong social media, nagamit nato sa maayong paagi. Apan kung sobra makigsunan kanang atong panahon nga atong gigahin instead sa atong panimalay, mga membro sa panimalay, this time of lockdown, instead nga mag-communicate sa ilaha, mag-face-to-face, nag-istorya sa ilaha, nag-spend time alone man hinuunta sa gadget sa atong mga kamot. In this time of lockdown, as we expect more from technology, from social media, do we expect less from each other? Yes, gamit kayo karon atong social media. Ang problema, kung sobrang atong paggamit niini, nga wala na tayo panahon sa atong mga hinigugma sa kinabuhi. Unsay problema makigsunan? Ingon dinhi, our connection replaced our conversation. Our connection replaced our conversation. Yes, connected ta sa internet. Connected ta sa social media sa atong mga friends. Apan wala na tayo panahon sa pag-istorya, face-to-face sa atong mga hinigugma sa kinabuhi. Mag-istorya nga kanang maayo nga pag-istorya sa atong karelasyon.
according sa study, a study in Carnegie Mellon University, they found out that the more people use the web, the lonelier they become. Kining sige gamit og internet, sige gamit og social media, ang may tabo nga they will become more lonelier, mag-inusara. No, siguro ga-enjoy sila sa social media, ga-enjoy dito sa internet. Apan wala nay conversation nga tarong og pakig-uban sa mga tao sa palibot. Unsay report nga ilang nakuha sa ilang study. The report suggests that if you spend over 2 hours a day on social networks, your chances of feeling socially isolated are twice as high. No, kung magsigi ka o atubang sa social media, madubli. Kung pila ka oras ang imong gispend diha, madubli. No, nga mahimo kang isolated. Na lockdown imong kinabuhi kay nagsige na kag atubang anang gadget nga unta mas-spend nato sa mga kabataan, mas-spend nato sa mga tumihigugma sa kinabuhi, mas-spend nato sa mga tao sa atong palibot. This is already a high time that makabawi ta makigsunan. I've been traveling a lot no sa naglalain nga mga lugar, not only here in CPUC, sa ibang pang mga lugar, tungod aning atong trabaho nga usa ka pastor, and usahay na atay mga appointments in different places, niya dili ta makapauli dayon 2-3 days, usahay 1 week, na-miss na ko ang akong panimalay, ang akong mga gagmay mga kabataan, o kini karon makaigsunan. This is now the time nga makabawi, makauban sa panimalay. Apan kanyo imagine, kung gitagaan tag panahon sa Ginoo to spend more time sa atong panimalay, unya magdito hinuon ta magsigi og atubang sa atong mga gadget. This is also a lesson for me. And this will be a lesson for all of us to learn. Something that we can learn. Mga kaigsunan, kung sa atong mga pagtrabaho, sa atong mga opisina, kung kita dito ang mga leader, no? Kung asa ta nagatrabaho, paabot sa balay, makigsunan, let us be a servant to our family members. Pag-abot sa balay, kung dito sa opisina, kitang gapangsugo, paabot sa balay, ang mga bata, magsakay-sakay sa tuwan, suguon ta, magdula sa mga bata, maghimo tag karabaw dito, magsakay-sakay, sige, let's play with the kids, makigsunan, let's spend time with them. Akong tulo ka bata ang mga gagmay. Ingon sa daddy, balay-balay at himo mi dito mga habol sa sulod sa balay makigsunan dito ingana kagamay na kasimple ang ilang kalipay, but they are very happy nga nakauban ko nila sa panahon karon makigsunan nga lockdown. Rather than tanan natong panahon dito na atubang sa gadget. So, ang atong mga gadget, yes, that is very useful. Apan atong pamalandungan nga basin ba na sobrang atong paggamit. Ngano man nga nagsigig focus ang mga tao ni ining gamay nga gadget, nalingaw na jud kayo sila. Mga cellphone, internet. Okay lang kung sa live streaming na to, tanaw na to, together with our loved ones. Pero kung nasigi dito, lahi na atong mga ginapanghimo, o na-addict na, nasobrahan na, remember this one. Ingon din, it has long been suggested that social media is contributing to the rise in FOMO. Unsa kining FOMO? Fear of missing out. Gusto jud sa mga tao karon mo tan-aw sa social media, gusto nila nga mo check kay basig unsay bag-o nga balita, basig unsay bag-o nga chismis diha, basin unsay update sa balita sa shutdown sa ABS-CBN, unsay balita sa amelioration, unsay ihatag sa gobyerno, unsa pay mga balita sa mga artista, nagkalain-lain diha nga mga balita, nahadlok ang mga tao nga dili sila ma-updated sa mga balita. So that's why they spend more time. Sige na lang dito, tan-aw. Every minute mag-check sa cellphone, mag-check sa social media, mag-check sa internet, usahay makison ang atong panahon na hurot na ni anang mga butang. The longer you spend on social networks, the lonelier you're likely to be. Mahimo kang mag-inusara. And this is not the original plan of God for us. Ang Ginoo dili gusto nga mag-inusara ta. Ang Ginoo nagplano nga maghimo tag malipayon ta to spend time with each other. God created us
for a relationship. God created us for a relationship. Kung atong tanawon sa balaang kasulatan, makigsunan, kung atong basahon, even in the first book of the Bible, sa unang libro sa balaang kasulatan, gitawag nato the book of all beginnings, din sa Genesis, during the time of creation, in Genesis chapter 1, kung atong basahon diya, ang Ginoo naghimo sa kalibutan. Kung atong basahon kining mga bersikulo sa kapitulo 1, 7 ka bersikulo din sa kapitulo 1, nag-mention sa phrase nga nagaingon, and God saw that it was good. Kini nga phrase, and God saw that it was good, was repeated several times in this chapter. 7 times actually, gibalik-balik kini makigsunan. We have verse 4 na ingon diya, and God saw the light that it was good. Sunod verse 10, and God saw that it was good. Sunod in verse 12, sunod in verse 18, 21, 25, and 31. Diha sa versikulo 31 nagaingon diya, and God saw everything that He made, and behold, it was very good. So every day, no, during the creation week, pagkahuman sa Ginoo himo sa usa ka butang, iyang gideklarar nga ang iyang gihimo maayo. And God saw that it was good. Naghimo siya light, nakita niya, and it was good. Naghimo siya kawanangan, and God saw that it was good. Naghimo siya mga tanom, the plants, the vegetables, the fruits in the 3rd day, and God saw that it was good. The 4th day, the sun, moon, and stars, iyang gihimo, and God saw that it was good. Ikalima nga adlaw, ikaunom nga adlaw, tanan mga kaigsunan, was very good. Nakita niya. Kining phrase, and God saw that it was good, was repeated 7 times, 7 ka bisis, niining kapitulo. And after His creation, nakita sa Ginoo, everything He created was good. Apan makigsunan, there is something the Lord observed. Iyang nakita nga dunay dili maayo sa iyang mga gihimo. Unsay dili maayo nga iyang nakita. That is in chapter 2 sa sulod nga kapitulo. God saw something that is not good. After He declared for 7 times that all was good, it was still a divine observation. Something that is not good. He was able to observe this after He created the world. Og din sa kapitulo 2 makigsunan, nato makita. Genesis chapter 2, verse 18. Nagaingon, and the Lord God said, it is not good that the man should be alone. I will make him an helpmeet for him. Dili maayo sa tao magunsa, mag-inusara. Busa naghimo ang Ginoo sa kauban ni Adan nga mao si Eva. Yes, this verse, Genesis chapter 2, verse 18, ginagamit kini sa mga atong ministers during wedding ceremony o sa pag-refer og husband and wife relationship. Upon this kind of relationship makigsunan, nga gusto sa Ginoo mahitabo sa kalibutan is not only for husband and wife relationship. I will make him a helpmeet. Maghimo siya og kauban o katabang sa tao o gihimo si Eva. And this observation is for all mankind. Nga Ginoo nakakita nga dapat ang tao dunay kauban because we are created for a relationship. Family relationship, friendship relationship, parents and children relationship, our fellow workers, nga mga kauban, nga atong relasyon, kauban sa atong mga fellow workers. Gusto sa Ginoo nga naatay kauban. Gusto sa Ginoo nga maayo atong relasyon sa ubang mga tao sa palibot. Loneliness is the first thing which God's eye named not good. Kining pag-inusara, mao kini nakita sa Ginoo nga dili maayo. Apan kung ato pamalandungan ang kalibutan nato karon unsay nahitabo. Ang tao magisunan is self-centered, no? Ang tao self-centered. Kabantay mo kung dunay picture. Kung dunay picture, group picture, unya kay balo ka nga pagkuha niya ng group picture, naapil ka. So pagtanaw nimo daghan og mga nawong didto, kay kinsa nga nawong ang imong una hadyod nga tan-awon.
Mingon ka, apel ko ana nga picture kay kinsa nga nawong imong unahon nga tan-awon. Kay kinsa nga nawong ang imuha jud nawong imong unahon papangita human nga nakita na nimo, then mao ang pagtan-aw nimo sa uban, di ba? So, kita makisunan dunay nature ba nga self-centered. Palanggan nato atong kagalingon, yes. That's why nowadays nigawas sa atong sosyedad, no, sa atong modern time karon, ang gitawag nato nga selfie. No, selfie. Unsa kining selfie makigsunan, no? Kanang ga-picture ka sa imong kaugalingon. Ingon dinhi sa kahulugan sa gitawag nga selfie. A photograph that one has taken of oneself. Typically one taken with a smartphone or webcam and shared via social media. No? So kining gikuha nimo nga picture sa imong kaugalingon, that is what we call selfie. No? So uso na siya karon. Kinsa sa inyo diha hilig og selfie? Kinsa sa inyo ang hilig og post dayon sa Facebook? Perting dagana sa mga selfie, ingon dinhi every second there are 1,000 selfies are posted in social media. No, matag segundo o sa kalibo ka mga selfie pictures pagting dagana. Bisan asa na lang mo posing, selfie dayon. Bisan sa pagkaon, selfie dayon. Bisan asa ra makaadtog laing lugar, selfie dayon. Bisan unsa magunitan, mag-selfie dayon. So kining pagkuha og selfie, unya sa mga babae nato, isa ka sudlay, selfie, unya lahi na pud nga sudlay, selfie na pud, lahi na pud nga porma, selfies, perting daghana, unya nakakuha og 50 ka mga pictures. Unya iskan na nila dito, unya pag kuman di ko ganahan ani delete, dili ko ganahan ani delete na pud, kini dili ko ganahan, unya ang 50 nahurot og delete, nagkuha na pud og lain kay dili ganahan. Also ingana, conscious kayo ta sa atong kaugalingon ang gusto nato nga iunsa ni advertise sa mga tao o sa tibuok kalibutan i-post sa social media. Kining selfie nga word, mga higala. This is named by the Oxford Dictionary as its word of the year. Selfie word, kining word nga selfie. The word of the year adtong 2013. Word of the year, selfie, pagkuha og picture sa imong kaugalingon. Na ako'y kahulugan diri sa word nga selfie. Usahay gusto nato i-advertise sa kalibutan. Letter S, showed my work. Letter E, gipakita nimo ang imong answer, explain my answer. Letter L, lots of math vocabulary use. Giunsa nimo pagsulbad ang mga problema. Found multiple strategies. Letter F, pakita jud nimo, no? Pakita-kita jud nimo, giunsa nimo. I persevered through the problem. Ang I. Ang E, eliminated careless errors. So, gi-show nimo sa mga tao. Okay lang tong usa ka selfie, duwa, pero kanang usay masubra na makisunan. That is dangerous. So, year 2013, ang selfie, the word selfie was named by Oxford Dictionary as its word of the year in 2013. So, sige tagkuha og picture sa atong kaugalingon. We love ourselves so much. Ingon pa dinhi, nowadays, we smile more at bathroom mirrors and phones than people. Nowadays, we smile more at bathroom mirrors and phones than people. Magsige pa tagpahiyom sa mga gadget nato, sa mga salamin, dito sa sulod, sa CR. No? Say, masigit tag smile ani nga mga butang kaysa atubangan sa mga tao. Ingon pa dinhi makisunan, a selfie a day keeps insecurities away. So gusto jud ka nga everyday makita ang imong kaugalingon. But do you know what? Scientists prove that people who takes 6 or more selfies in a day and upload them on internet or social media have serious mental disease. I'm so sorry to tell you this. Kadtong hilig og selfie unya perting daghana na kapin sa unom ka selfie matag adlaw unya i-post nila sa social media, duna sila unsa? Serious mental disease. Unsa man ang ilang mental disease? Unsa may tawag sa balatian kining magsigig selfie? Ang gasigig selfie, ang tawagan nga balatian makisunan, mo na gitawag nga selfitis. No, siguro this is another kind of virus. No, kining tawag nga selfitis. Unsa ning selfitis nga virus? It is the obsession to take selfies or photos of oneself. Na-obsessed ka na sa imong kaugalingon. Grabe nang imong panlantaw sa imong kaugalingon nga murag labaw na jud sa tanan, nga gapagwapa o gwapo na jud kayo ka.
ngang uban maot kayo unya self-centered na kayo ka mao kana makisunan sige picture sa imong kaugalingon, and that is what we call selfitis. And why people indulge in it? Ngano man nga mga tao makigsunan na-addict niini. Ingon pa sa mga rason dinhi, social conformity, mao man ang ginahimo sa kalibutan karon. Peer pressure, basig may challenge pa na diha. No? Seeking attention, mood modification, self-confidence. Mao daw ni ang ilang mga rason nganong sige jud og kuha og selfish. Apan makigsunan, kung sobra na gani ang atong pagka-obsessed in taking our own pictures, dili na maayo. That is a disorder, that is a disease. Sobra na ang atong pagyugma sa atong kaugalingon ng ubang mga tao, wala na nato gitagad, makaguba na sa atong relasyon sa ubang mga tao. Selfitis. Doon na gitawag nato nga borderline selfitis, kung doon na kay balatian niini. Unsa man ang borderline selfitis? Taking photos of oneself at least 3 times a day, but not posting them on social media. Borderline lang ka. Apan grabe-grabe nga balatian sa selfitis, kitawag nato nga acute selfitis. Unsa man ang acute selfitis? Taking photos of oneself at least 3 times a day and posting each of the photos on social media. Kuha ka, pinakagamay, 3 ka picture unya, sige jud post sa social media every day. Unya napadyoy mas lala o mas grabe-grabe. Mas grabe nga balatian niini mo gitawag nato nga chronic selfitis. Unsa man ning chronic selfitis? Uncontrollable urge to take photos of oneself round the clock and posting the photos on social media more than 6 times a day. Kanang di na jud kakapugong magpicture na jud sa iyang kaugalingon unya i-post. This is addiction, mga higala. This is addiction. Ingon pa dinhi, a selfie a day keeps the friends away. Mawalaan kag higala kung ang imong kaugalingon kanunay maong imong gipataas. Kung na-focus ka kanunay sa imong kaugalingon, ang uban wala na lang. That's why this is a battle between selfish versus selfless. Kanang pagsubra na kayo nga selfie, makisulan nga addict na tani ana. This is selfish versus selfless. Ingon sa balaang kasulatan dinhi sa Philippians chapter 2 verse 3. Philippians chapter 2 verse 3 nagaingon, do out of selfish ambition or vain conceit, rather in humility value others above yourselves. Sa pagkanindot nga pagpahinumdum kanato ni Apostol Pablo, nga atong unaon ang ubang mga tao mas labaw sa atong kaugalingon, nga dili nga kita na jud ang pinakagwapo, pinakamaayo, nga kita na jud kinahanglan na sundon sa mga tao sa palibot. Nga ato jud taas ang atong kaugalingon kanila. No, dili ni pahambugay ang atong sitwasyon karon. Ang atong nga sitwasyon kinahanglan maghiliusa ta, magtinabangay ta to maintain a good relationship with another sa panahon sa crisis karon. Because according to the song, no man is an island. Walay tawo nga makainusara sa usa ka isla. Ingon ang lyrics sa maong kanta, no man is an island. No man stands alone. Each man's joy is joy to me. Each man's grief is my own. We need one another. So I will defend each man as my brother, each man as my friend. Gikinahanglan nato makisunan ang matag-usa. That's why we need a care group ministry. Kining atong care group, mao kini ang grupo mga kigsunan that will let us feel the sense of belongingness. Mao kini magatabang kanato nga mabati nato nga kita, we belong to a group of people. We belong to a group. Og sa panahon sa panginanglanon, kini nga mga tao makatabang kanato mga membro sa atong care group. We have different activities of the care group. Ingon din hi makaigsunan sa mga listahan, mga sample of activities. Feed the hungry, clothe the naked, welcome the stranger, to visit the sick, visit the prisoner, visit the widows, visit the orphan, refresh the thirsty, comfort those in trouble, the bereaved and dying, health education, disaster relief, nutrition classes, friendship camps, serenading og daghan pang mga buluhaton sa atong care group nga ginahimo makaigsunan because we care for each other.
Mao kining purpose sa atong care group. Kung wala pa ikaw care group karon makigsunan, you cannot survive this lockdown. Ako ning isulti sa imuha. Apan tungod sa care group, niya karon nakabarog ta makigsunan, tungod sa care group wala ta masyak sa mga kahitabo sa kalibutan. Tungod sa care group makigsunan, we are confident that we can face and we can fight the pandemic that is happening in the world now because of the care group ministry. It might be with your family members. It might be a group of your friends. We call that one care group. Ang imong pamilya, ang ginagmay nga pundok, ang imong circle of friends. Mga kaigsoon, we need each other in this time of pandemic. We were created for a relationship. Unsa tong relationship, mga kaigsunan? Way in which two or more people are connected or the state of being connected. Ang pagkigdugtong, no, the connection that we need. Ang pangutana nini kagabihon, how to avoid LDR. Unsaon nato nga malikayan nato ang pagkaguba sa atong relasyon. How to avoid LDR, how to avoid lockdown relationship. A relationship requires regular communication. A relationship requires spending time together. A relationship requires trust. A relationship requires nurturing. We need to be connected with each other. Ingon nila dinhi makigsunan, your cell phone has already replaced your camera, calendar, watch, and alarm clock. Please don't let it replace your friends and family. Ang atong cellphone, atong mga gadget, naa diha ang mga kamera. Naa diha ang kamera. Naa diha ang mga alarm clock. Naa diha atong relo, ang calendar. Hinaot nga dili ni siya mo replace sa atong mga membro sa pamilya. Ilahi ang gadget, ilahi ang atong relasyon sa atong mga hinigugma sa kinabuhi. Ingon pa dinhi makigsunan, cell phones bring you closer to the person far from you, but take you away from the ones sitting next to you. Cell phone brings you closer to the person far from you, but take you away from the ones sitting next to you. Di ta gusto na nga mahitabo sa atoa nining panahon sa lockdown. Sige atubang og cellphone. Sige atubang dito atong panahon tuwa na dito tanan unya magsigig dula dito unsa pa nang ginapanglimo sa cellphone, magsigig video, magsigig selfie, magsigig TikTok. Magsigig TikTok mga kigsunan, nga ang panahon na urot na dito sa TikTok. Panahon sa lockdown, nagsigig TikTok. Ingon din ang mga dato, kung maboard, mag-TikTok. Ang mga pobre, kung maboard, maghinuktok. So, dili ta mga kigsunan, niya ng panahon nga puro tanan dito sa atong mga gadget. And we are fighting for that kind of addiction. Kaya unsa ingon ni Ellen White in Testimonies to the Church, Volume 8, page 52. Ingon din when Satan is defeated in one line, he will be already with other schemes and plans which will appear attractive and needful, and which will absorb money and thought and encourage selfishness, so that he can overcome those who are so easily led into a false and selfish indulgence. Si Satanas nagpangita og mga pamaagi nga kita makisunan iyang malupig, mga plano niyang pamaagi nga dunay mga attractive kayong mga gadget nga mawala ang atong panahon, ang atong connection sa atong mga nahigugma sa kinabuhi. We need to be connected with one another. How to avoid lockdown relationship? Unsaon nato malikayan nato kining pagkabungkag nga relasyon. Number 1, dunay tulong akong ihatag kaninyo karon. How to avoid lockdown relationship? Number 1, we need power. Kinahanglan ta makisunan og gahom kaysa atong kagalingon wala tay mahimo. We are in need of power in every area of our life. Your marriage needs power. Your family needs power. Your church needs power. Your calling in God needs power. Your finances
need power. Your careers need power. Your education needs power. Your relationships need power. Kinala nato ang gahom sa Dios. Kinala nato ang gahom aron makapadayon ta sa maayong relasyon. In Acts chapter 1 verse 8. Acts chapter 1 verse 8 nagaingon dinhi. But you will receive power when the Holy Spirit comes on you, and you will be my witnesses in Jerusalem and in all Judea and Samaria and to the ends of the earth. Mga higala, ang gahom magikan dito sa ibabaw, magikan sa Dios. Aron nga atong mamintinar ang maayong relasyon, aron nga dili maggubot ang atong panimalay, aron di maggubot ang atong relasyon sa atong isigkatawo, ang atong relasyon sa atong asawa, ang atong relasyon sa atong bana, relasyon sa mga kabataan, relasyon sa atong mga fellow workers kung asa man ta, in order to maintain a good relationship. Nganong gidala nako ni nga mensahe o gidala nako ni nga topiko karon makigsunan? Because living in lockdown is undoubtedly putting huge pressure on relationships. Sa panahon karon sa lockdown, daghan mga challenges nga ginatubang sa atong relasyon. According sa survey nga gihimo, 2,000 couples found that 12% were doubting their relationships in lockdown. Igaduha-duha ang mga magtiayon kung makasurvive ba sila sa lockdown. While 23% sa gihimo nga survey reported that the current circumstances were putting pressure on their relationships. 23%. Ingon sa usa ka counselor nga si Mary Raleigh ang iyang observation. Our landscapes and our landmarks in our lives usually punctuate our lives for us and moderate our lives for us, like going out to work, having friendships, being sociable with other people kind of balance our relationship kining pagawas nato sa balay unta, paghimo sa nakalaing mga bulaton. Apan ingon siya dinhi, and suddenly people are spending a lot of time together having a renegotiate and recontract how they're going to be. So the challenge for this time of lockdown sa mga magtiayon sa atong mga relasyon na ay mga LQs or LQ in ECQ. LQ in ECQ. Unsa man ang LQ? Unsa nang LQ? Dili na Lowell Quinto, ha? Unsa man ang LQ? Lovers quarrel sa panahon sa ECQ, enhanced community quarantine. In this time of lockdown, ang uban na nagsige nag-away, siguro gipangsumhan na sa mga nawong sa ilang kauban sa panimalay, na board na sa mga nawong. Nagsigig kuyog, unya, dunay sigig lalis, daghan na nag-away, unya ang mga relasyon nila are in danger, mga kaigsunan. This is a test for some of us if we can survive the relationship in this time of lockdown. Gitawag nato kini nga crisis intimacy. You will discover how you cope with a crisis. While being in lockdown is a difficult time for some. For others, it is a time to reconnect. Sa uban, dako nga hagit ni silang relasyon. Alpan sa uban, dako kini nga chance sa oportunidad nga makigsuod sila sa ilang relasyon. According sa survey gihimo, 43% of the respondents in the survey reported that staying at home together was bringing them closer. So, ingon sa counselor nga si Mary Raleigh, it is a chance for people to reconnect with what they were attracted to in the first place. So, panahon kini nga ibalik nato ang maayong relasyon. Kung nga bungkag unya karon sa balay na usa na mo tanan diha, na usa ka sa imong bana, sa imong asawa, sa mga kabataan, establish a good relation. A good relationship with one another. So, we need power. How to avoid lockdown relationship? We need power. Number 2, plug in to the power source. Plug into the power source. Ingon dinhi, when you are connected to the Holy Spirit, you will receive power. Power comes through connection.
Apan ingon pa jud dinhi, when we don't connect to God's unlimited power, we try to use our own limited power. Unsay resulta na? Kung ato lang power, ato lang strength, ato own effort ato gamiton, di ta mag-rely sa unlimited power of God. Unsay mahitabo? Overload. Overload. Kung overload na, overload na, over fatigue na, then ang padulungan magubahin nun atong relasyon. Apan mga higala, let us also be careful who connects to you. Ingon din yung people can try to connect to you and will leave you powerless in the dark. People will try to connect to your money until you don't have a penny left and they have pulled you into debt. People will try to connect to your happiness only to drain you and pull them into their depression. People will try to connect with your time until you have none left. So careful who connects to you, my dear brothers and sisters. Kinsa man ang nag-connect sa imong kinabuhi, nga dili ka mahimong unsa man. Ilang gamiton, nga ilang kang himuon nga panakipbutas sa ilang kinabuhi. Let us always be careful. And there is a promise in the Bible about being connected to God. We can connect with each other. And most of all, let us connect to God. In Matthew 18:20, ingon din sa balaang kasulatan. In Matthew chapter 18, verse 20, for where 2 or 3 come together in my name, there am I with them. This is care group. Usa, duha, tulo nga maghiusa ang Ginoo naa sa ilang taliwala. And another promise in the Bible about being connected to God. John 15 verse 5. Din sa John chapter 15 verse 5. Unsa ingon dinhi? I am the vine, you are the branches. If you remain in me and I in you, you will bear much fruit. Apart from me, you can do nothing. So the scriptures is telling us that the pandemic of damaged families is all around us, mga kaigsunan. And we can mend this broken relationship if we have connections. Connection with our loved ones and connection to God. Because of lost connection, we have many lockdown relationships. Jacob and Esau, istorya ni Jacob o ni Esau. In Genesis 25:36, naa sila gitawag ng lockdown relationship. The waywardness of Joseph and his brothers on Jacob's favoritism toward Joseph. Nahimo nga unsa, lockdown relationship. Abimelech rebelled against God because Gideon spent too much time in public service and neglected his son. Kulang sa panahon, nagresulta og lockdown relationship. Rehoboam's brash behavior in 1 Kings chapter 12 was caused by Solomon's failure to spend enough time with him. Resulta sa lockdown relationship. In the Garden of Eden, Adam and Eve connected with the lie of the serpent instead of the truth of the Creator. So, let us be careful to whom are we connected. Og ang ikatulo, katapusan makigsunan, how to avoid lockdown relationship. Let us get connected. Kinanglan ang connection jud kanunay. Kaingon din ni Ellen White in Testimonies Volume 1, page 650. Satan well knows that success can only attend order and harmonious action. He well knows that everything connected with heaven is in perfect order. Kay balo sa Satanas, na kung kita na ay panaghiusa, na ay pakigdugtong, mahimong malampuson ang tanan, mga kaigsunan. Busa, ang balaang kasulatan karon naghatag og solusyon kanato. And this solution is about care group. To be involved and to be a part of a care group. Mao kining solusyon sa gitawag nato nga LDR, lockdown relationship, according to Hebrews chapter 10, 24 to 25. And let us consider how to stir up one another to love and good works, not neglecting to meet together, as is the habit of some, but encouraging one another, and all the more as you see the day drawing near. Mga higugma ko magkisunan, let us establish a good relationship
establish a good relationship in time of this lockdown. Sa Ginoo makigsunan. People without a relationship with their personal Creator are hungering for love, happiness, meaning, and fulfillment. Without this foundational relationship with God, also affect his relationship with others, especially in the way we treat people. Our relationship with God display our relationship to man. So mga hinigugma makigsunan, unsa man ang imong LDR karon? Long distance relationship or lockdown relationship nga ginaatubang sa Ginoo. Iampo sa Ginoo this time of lockdown. Iampo sa Ginoo ang imong lockdown relationship nga iyang tabangan aron nga makahimo ta ni ining LDR nga another meaning, loving and devoted relationship. Loving and devoted relationship. Loyal relationship. Kanang relasyon magisunan nga kanunay nakigdugtong nga walay pugong, walay makababag sa maong paghigugma, maong relasyon sa atong isig katawo. Hinaot ato kining himuon aron nga magmalipayon ta kauban sa atong mga membro sa panimalay. Lockdown, LDR, loving and devoted relationship, mao ang atong gikinahanglan. Atong iduko atong mga ulo, mag-ampo ta. Gamaran nga Dios, salamat Ginoo sa mensahe nga imong gihatag kanamo karon. Among nasabtan nga kami gihimo tungod nga kami magkighimo og maayong relasyon sa among isig katawo. Sa mga tao sa among palibot, sa among hinigugma sa kinabuhi, mga membro sa panimalay. Ginoo nining panahon sa crisis, amo kining gikinahanglan ang maayong relasyon. Sa panahon sa crisis karon, hinaot makabarog kami sa pag-atubang sa mga dili maayong mga butang. Ang among relasyon among lig-unon diha kanimo aron amo usab malig-on ang among relasyon sa among isig katao. Kung kinsa man karon o Dios ang dunay mga nagabungkag nga relasyon, ikaw na sayod sa ilang kahimtang. Ihatag kanila mapinubsanon nga espiritu aron ila mapasiguli ang maayong relasyon. Aron nga dunay kalipay, kalinaw sa sulod sa panimalay. Kalipay o kalinaw sa sulod sa ilang kasing-kasing. Aron Ginoo nga maandam kami sa imong pagbalik kay kami nasayod ikaw, hapit na magakuha kanamo nini nga kalibutan. Pasayloa kami sa among tanang mga kalapasan ug ipadayon sa pagbubo ang imong panalangin sa tanang mga care groups, sa tanang mga panimalay, matag usa kanamo nga nagapaminaw sa imong mensahe karon. Amo kini ginatugyan, ginapasalamatan ang tanan sa ngalan ni Jesus nga manluluwas. Amen. Daghang salamat mga higala makigsunan sa inyong pagpaminaw. Ugma makigsunan, another topic that we are going to discuss, lockdown, prison of praise. Ayaw pakyasa ang pagtanaw o pagpasunod sa atong programa. Daghang salamat. Mayong gabi kadinyo.